Hindi to kwentong barbero para sa ibang maaring mag-comment dyan na gawa-gawa lang. Hindi po ito gawa-gawa. At ito po ay legit na kwento ko. And natatawa ako kasi hindi na to Anonymous Pinoy Confession, kundi Pinoy Confession na lang kasi technically hindi na siya anonymous dahil inamin kong akin tong kumpisal na to at ito ang love story namin ng magiging soon-to-be wife ko. Good evening. This is your host, Erwin, and this is Anonymous Pinoy Confessions Unplugged. Welcome na naman sa panibagong episode ng APC Unplugged. Kamusta kayo mga bossing? And before we even begin, gusto ko magbigay ng shoutout sa number 1 fan ng podcast since nagsimula tayo. Shoutout sa'yo, Tito John Banzil. Sobrang thank you sa sobrang solid na suporta. Sana wag kang magsawang sumuporta. And tulad nyo, kayo ring mga nanonood, sana sumuporta kayo palagi. And without further ado, talo na tayo sa kumpisal natin. Confession. Cutie Patuti. Nagsimula ang lahat sa inuman. 2016 ito nung nangyari. Kompleto ang tropa as always at kagagraduate ko lang ng college. So todo celebrate kami. As always, nag-imbita ang tropa ng mga ibang babae na tropa ng tropa para sumama sa amin mag-inom. Inom lang, walang halong masamang balak. Pero syempre, hindi mawawala dyan ang asaran. Tipong siniship yung mga tropang lalaki na single sa mga kababaihan na single. At isa ako sa mga lalaking single sa inuman. Ako bilang lalaki, sobrang torpe ako pagdating sa mga babae. Hindi ko kaya kumausap ng babae ng personal. Dala na rin siguro na laki ako sa all-boys school. Pero kahit ganun, sobrang ingay ko sa inuman. Lagi akong may baong jokes. Kaya ako ang clown sa inuman. Alam kong ang charm ko sa babae ay ang napapatawa sila dahil hindi naman ako gwapo. Just your typical moreno guy. Nagsimula nang umikot ang mga shot glass. Siguro nakaka-4 na shot na kami nang biglang may dumating na mga babaeng bisita. 3 sila. Ang isa sa kanila ay bagong muka. First time ko siyang makita sa inuman namin. Si Jenny. Maputi si Jenny. Medyo chubby pero maganda. Napukaw niya ang atensyon ko. Nagpakilala ang bawat isa at tuloy na ulit ang inuman. Tawanan, asaran, kantahan. Yan ang tema ng gabi. Malakas uminom si Jenny. Hindi halata sa itsura niya. Sobrang reserved niya at soft-spoken. Nagsasalita lang kapag kinakausap pero hindi conversation starter. Samantalang ako, bato lang ng bato ng jokes para magpatawa. Tumatama naman ang mga banat ko dahil nakikita kong tumatawa si Jenny sa lahat ng hirit ko. Pero kahit ganun pa man, hindi kami nagkausap ng personal nung gabing yun dahil pilit akong kinakain ng hiya at katorpihan. 2:00 na at may tama na ang lahat. Aalis na sila Jenny at bago sila umalis, nagpalitan kami lahat ng Instagram. Kami na lang ng tropa ang natira sa inuman. Yung iba, tulog na. Ako, medyo may tama na rin. Inistalk ko si Jenny sa Instagram. Mahilig pala siya sa makeup. Pero nung gabing nagkita kami, bare-faced lang siya. Walang makeup. 4:00 na. Gising pa rin ako. Nagliligpit ng kalat. Nagpost si Jenny ng story mula sa inuman namin. Dala na rin ng kalasingan, tumapang at bigla akong yumabang. Nagchat ako sa story ni Jenny. Cutie Patuti. Nung mga oras na yun, wala na akong pake. At hindi ko na rin inisip kung anong sasabihin ni Jenny at ng mga kaibigan niya sa message ko. Maya-maya pa, nag-reply si Jenny. Ang sagot niya, sayang, uuwi ka na sa inyo. Labas sana tayo bukas. Putang ina. Parang nawala yung tama ko. Yun ang sagot ni Jenny. Dahil nabanggit ko sa inuman na uuwi na ako sa province namin kinabukasan. Lumuwas lang ako para umattend ng graduation. At kung alam ko lang na may ganitong kaganapan, hindi muna ako uuwi. In short, umuwi ako at hindi kami lumabas ni Jenny. Fast forward, ikakasal na kami ni Jenny ngayong September 2025. Biruin mo nga naman ang kapangyarihan ng alak at pagka-jejemon. Maganda rin palang kombinasyon. Utang ko sa alak ang lakas ng loob na mag-send ng cutie patuti. Natatawa na lang ako na gumagana pa rin pala ang mga ganong hirit sa mga babaeng katulad ni Jenny. Sa mga magiging anak namin, that's how I met your mother.
At yun ang kumpisal natin, mga boss. Yun ang kumpisal ko. Yes, narinig nyo yun ng tama. Sa akin nanggaling ang kumpisal na to. At para medyo maiba naman kasi alam nyo, lagi na lang puro bembangan. Yan ang mga kwento natin eh. So parang magkaroon naman tayo ng something parang pampagood vibes ba? And hindi to kwentong barbero para sa ibang maaring mag-comment dyan na gawa-gawa lang. Hindi po ito gawa-gawa. At ito po ay legit na kwento ko. And natatawa ako kasi hindi na to Anonymous Pinoy Confession kundi Pinoy Confession na lang kasi technically hindi na siya anonymous dahil inamin kong akin tong kumpisal na to at ito ang love story namin ng magiging soon-to-be wife ko. And to be fair, totoong ikakasal kami if you go back dun sa episode 3 or volume 3 ng APC Unplugged. Sinabi ko dun na ikakasal ako this year and that will be happening this September. And quite honestly, I am a very private person and normally hindi ko sinishare itong mga bagay na to and I try to actually separate yung buhay ko sa pagko-content and yung private life ko. But in the spirit of providing confession, ito na, pinagbigyan ko na kayo. And nakakatawa naman kasi ako laging gumagawa ng mga confession and naisip ko bakit hindi natin bigyan ng kumpisal ang mga tao na galing sa mismong nagsimula ng Anonymous Pinoy Confession. But anyway, talon tayo dito sa feel good na kwento na to. And I honestly think feel good siya kasi unang-una sa lahat, ang daming natuwa sa TikTok nung binabasa ko and isa sa mga nagmarka sa akin sa mga binasa ko is ang forever daw pala nasa alak lang. And sa totoo lang, hindi ko ine-expect yan. Yan yung isang bagay na para sa akin, hindi ko inaasahan. Dahil ako bilang lalaki tulad nga ng sabi ko sa confession, torpe ako. And personally, hindi ako yung tipo ng tao na magka-come up sa babae para makipag-usap. Alam niyo yun? Kasi hindi ko alam sa panahon ngayon pero nung 2016, nung mga panahong yun, hindi pa ako siguro ganun ka-confident para lumapit sa isang babae at kumausap sa kanya para sabihin ang nararamdaman ko. And quite honestly, medyo nakakatuwa tong kwento namin ng magiging soon-to-be wife ko kasi even her, she is a pretty introvert na tao. And like I said, totoo yung sinabi ko na siya ay soft-spoken and very reserved na sasagot lang sa'yo kapag kinausap mo. Pero hindi naman siya pipe. Yun lang yung gusto kong sabihin. Talagang ganun lang siyang klase ng tao na hindi siya conversation starter. Pero maayos siyang kausap kapag kinausap mo siya. And quite honestly, why I think this is something na hindi ko inaasahan kasi ang belief ko going back then is pag pumunta ako sa inuman, ang gagawin ko sa inuman is mag-inom. And half of the time, in my experience at least, yung mga nakasama ko sa inuman, kasama ng mga tropa ko, mag-invite sila ng mga babae. Most of the time, yung mga babaeng pumupunta doon is hindi naman talaga yung, hindi ko to sinasabi to sound offensive, pero parang alam mo yung pang fling-fling lang, yung ganyan, loko-loko, ganyan, situationship maybe, yung mga ganon. So, hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng someone na serious or even a serious relationship na magli-lead sa marriage coming from sa inuman. And dun ako na parang tawag dito yung nabago yung perspective ko. Kumbaga parang sinabi sa akin ni Lord, huwag ka masyadong judgmental. Yan, ganyan. Yan yung parang tumakbo sa isip ko after ko mag-reflect, after looking back dun sa nangyari. Na minsan, may mga tao kang makikilala in unexpected circumstances and yun yung perfect example na nangyari sa akin and sa magiging wife ko na who would have thought na sa inuman kami magkikita and napakalakas niyang uminom. And hindi po ako nagsisinungaling pag sinabi ko yan. Even yung friends namin, they can attest to gaano kalakas uminom si Jenny. And hindi po talaga Jenny ang pangalan niya. I just call her Jenny kasi some people call her that. So I just wanna stick to that name, Jenny. And totoo po na sobrang torpe ako and I was just lucky na sumagot siya dun sa cutie patuti. Minsan kasi kapag tinamaan ka na ng alak,
wala na eh. Parang alam mo yon yung ano ka na lang talaga. Parang bigla ka na lang yumayabang, nagiging confident ka. Yung baga, yung impaired na yung judgment mo tsaka decision making mo. So, kahit ano na lang, whatever happens, di ba? And honestly, nung sinend ko yung cutie patuti na yun, the next day, medyo nandiri ako. Kasi, ang Jejemon, di ba? Parang sinong babae ang sasagot doon sa ganong klase ng, di ba, DM. But, hold and behold, di ba? Binigyan tayo ng Jenny. So, I guess, totoo yung sinabi ko sa huli na meron pa rin palang mga babaeng kinikilig sa mga ganyang bagay. Kumbaga sabi ko nga, gumagana pa rin pala to sa mga babaeng katulad ni Jenny. Kaya sabi ko minsan pala meron din palang magandang aspeto yung pagiging Jejemon mo, no? Yung halo ng alak, Jejemon, boom. Perfect combination. So, sa akin, imagine niyo na lang kung hindi ko pala tinry i-shoot yung shot ko nung gabing yun, di ba? And hindi mangyayari lahat yun. And nung sinabi kong lumuwas ako, like hindi literal na lumuwas kasi this setting hindi siya nangyari sa Philippines kasi nasa Canada na ako niyan, and more like nung mga time na yon nag-aral ako sa ibang province, or what we call it province dito, or as we call it sa ibang lugar, state. So nag-aral ako sa ibang state, and then bumalik lang ako dun sa state na yon during graduation, tapos nakatira ako sa ibang state during that time. And totoo yon na nag-message siya after nung cutie patuti message saying na gusto niya pa sana kaming magkausap, and yun nga, to have like a bubble tea date the following day. And doon ako na-surprise coming from an introverted person na hindi conversation starter para maglakas loob na sabihin yun. So medyo actually na ano ko doon, medyo namangha. Kasi I am someone na alam naman natin ang social norms na sa atin, inaasahan na lalaki ang gagawa ng first move. But for me, as someone na torpe and mahiyain, sobrang, para sa akin, sobrang cool noon nung experience na yun, na merong magsabi sa'yo ng babae na parang gusto niyang lumabas kasama ka. Parang sa akin, wow, ang cool. Parang para sa akin, ganda points yun sa babae. And it's just me. Kasi it's something that never happened to me before. And I don't wanna make it sound like na parang si Jenny yung nag-ask out sa akin. No, hindi po yun yung nangyari. So basically, para kasing tumalon tayo 2016, and then fast forward, which is 2025, 9 years later, ikakasal na kami. So hindi na natin nilagay yung storya na yun. So basically, nandun na nangyari yung ligawan and everything, and all of it. And to cut the story short, naging kami and na-engage, and now ikakasal na. So yun. And napakagandang feeling na pwede kong i-share ito sa mga magiging anak namin. And kaya ko nilagay yung last line dun na sa mga magiging anak namin in the future, that's how I met your mother. So yung last line na yun, parang hindi ko alam kung alam niyo yung sikat na TV show na How I Met Your Mother. Yan yung line na nandun. So isa yun sa mga favorite TV shows ko. So kung hindi nyo napanood, panoorin nyo. Yun yung reference na ginamit ko. And I feel like that is a perfect ending there. Na parang, okay, this is what is us now, which is ikakasal, and then eventually looking into the future, talking to my future kids na this is the story behind on How I Met Your Mother. Parang nakakatuwa lang, nakaka-feel good. And let me know guys kung anong tingin nyo dito. This is my first time na sumulat ng kumpisal and honestly, it's actually a one go, parang draft to, and then sabi ko whatever kasi hindi ko naman kailangang i-polish since it's a confession, and honestly gusto ko lang magbigay ng perspective na something nice kasi bihira tayo makakuha ng ganitong confession. So kung nagustuhan nyo tong confession na to, i-comment nyo Love Wins. Yan. Nasa Spotify ka man, nasa YouTube, nasa TikTok. Kung saan mo man ito mapapanood, i-comment mo, Love Wins. Yan. So, thank you guys kung nagustuhan nyo to. And sa mga lalaki dyan na, or even babae na alam nyo na yung parang torpe, mahiyain, introverted, ang masasabi ko lang sa inyo, trust your gut feeling. And sabi nga nila, you miss all the shots you don't take. Basically, yun yung ginawa ko. I just shoot my shot and may bumalik. Na-shoot ko, di ba? Kasi in the end, di ba, kung hindi siya sa akin nag-reply, wala tong video na to, hindi ko ito gagawin. And at that point, back in 2016, wala rin namang mawawala sa akin kasi, you know what I mean? Like, wala namang nawala sa akin. So,
at least I gained something. I gained a special someone. So yun lang yung tip ko na sa mga naghahanap dyan ng forever. Maaring makita nyo ang forever nyo sa inuman at definitely maaring alak ang maging tulay. Pero hindi ko sinasabing yan ang gawin nyo ha. Maari lang na maging tulay ang alak sa mga special na pagkakataon pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Yun lang. So I hope nagustuhan nyo tong episode na to. And like I said, kung nagustuhan nyo, i-comment nyo sa comment section, love wins. And thank you for tuning in dito sa Feel Good na love story na to. Love story namin ng soon-to-be wife ko. And again, thank you for tuning in. And until next time, this is your host, Erwin. Good night.